Auring Remorin and family, Alfred and Kai Remorin and family, Steve and Lady Selve, Chiclet, Joko and Kat Maymay, Gino and Lauren Apable, Perez Soto Apable families, Caparal Dobles, Mendoza and Chu families, Carol and Peter Bayals, Nonoy and Ana Siriaco, Simon and Carla Siriaco, Neil Siriaco, Orosa family, Monis, Priscilla and Balbin families, Jaris and Aaron Manrisa, Rebecca Monis and family, Francis and Miriam De Castro, Dolores Gillier and Bing La Puente family, Nelson Camille Attorney Johan Tobillo, Ray and Evelyn Esguera and family, Rosemary and Baby de Guzman, Florante and Ibon Pascua, Gian and Arlette Pascua, Paula and Crisley Toralde, Ador and Aida Casino and family, Lilian and Ernie Araw, Gerald and Karen Lim and family, Alan and Eileen De Vera and family, Ian Jonathan Casino, June and Ann Garcia and family, Beth and Salvador Sr. Alier and family, Robert John and Hazel Alier and family. Suzuki, Chuyuki, and Triviana families, Bob and Babies Maymay and family, Edna and Erna Bolante Yabut and family, Baby and Rosemary de Guzman and family, Villaran, Enriquez and Reyes families, Romy and Mary Ocampo and family, Mon Ivy Monroe family, Romy and Diling Tizon and family, Mr. and Mrs. Angel Angeles and family, Maria Remedios Monforte, Jaime Santos and Amio family, Consulta and Baduria families, Jesse Ann and Jose Marie Santos, Ansel Vincent, Jenny and Caxton Amio, Marites Ong and family, Ricardo and Maria Santos and family, Erlinda Higwit and family, Magkamit, Gurango, Belardo, and Manalang families, Mr. and Mrs. Banji Masangkay, June and Vicky Alngog, Ronel and Molly Arabia and family, Ronald and Agnes Masangkay, Ronnie and Lisa Masangkay, Hermeline and Dr. Hermio Masangkay Jr., Era Edison, EJ Nieto and Aaron Masangkay, Corazon Conde, Sekia Cabe, Emilia Mamaril, Val and Dory Laurio and family. Para sa ligtas na paglalakbay ni Annie Garcia, Celso Apasionado. Para sa mabilis na kagalingan, nina Father Lito Santos, Deling Tizon, Angelita Socorro, Johan Angela Villaperte, Luming Santos, Jeric Villaruz, Laureana Maymay, Rodrigo de Guzman, Juanita Domingo, Aristeo Gillego, Zaira Alayon, Bob and Babes Maymay, Joylyn Aquino, Joanne Malinaw, Army Shores, Jose Marie Alngog, Noli Hernandez, Emerson Casino, Kenji Garcia, Rustica de los Santos, Kenji and Avi Ong, Milagros Laksa. Para sa kaarawan ni Luz Requiero. Para sa kaluluwa ni Samuel, Father Nomer, Father Paul, Monsignor Benko, Father Jean, Dr. Luis, Father Manny, Ferdinand, Father Joseph, Father Neri, Father Fred, Andres, Birinya, Donato, Ramon, Teresa, Ramon Jr., Joel, Ruth, Socorro, Adoracion, Milencio, Anastasia, Angel, Chopila, Honorata, Mercedito, Fortunato, Narcisa, Marcela, Fernando Jr. and Sr., Danica, Vivian, Silvino Sr., Amor, Alfonso Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Ramon Amos, Opelia, Maribic, Manuel, Maria, Christine, Joseph Arthur, Eustacio, Vitaliana, Antonio, Lilia, Eduardo, Manuel, Rolando, Maria Beatriz, Nilda, Ruben, Maria Luisa, Salvacion, Benjamin Sr., Juana, Gloria, Gian, Nazario, Apolinario, Pepe, Pilar, Eladio, Diosdado, Francisco, Paula, Felix, Victoria, Anita, Rita, Elena, Teresita, Antonio Sr. and Jr., Juanita, Mirna, Amelia, Reynaldo, Sonny, Rachel,
Simon Alfredo Sr. and Jr., Bricio Joseph Sr., Jonisha, Paula Marie, Shoni, Milagros, Federico, Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Privado, Purita, Denise, Cherry, Chona, Baby Sky, Baby Angel, Simon, Sol Jr., Magdalena, Cristina, Delia, Agnes, Roque Jr., Bernardo, Marvin, Domingo, Celedonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Carol, Jane, Renato, Marvin, Dionisio, Milesio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacia, Petronilo, Luis, Purificacion, Rebecca, Romeo, Loreto Sr. and Jr., Socorro, Ray, Monico, Carmen, Eleuterio, Horpensia, Berhel, Nicolas Sr., Leoncio, Cristina, Resti, Eduardo, Victoria, Freddy, Rolly, Dolores, Bella, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Segundino Jr. and Sr., Salvador Jr., Hospicio, Eldrida, Tita, Rosemary, Arian, Leonicel, Mark, Alvin, Pablo, Edita, Estelita, Dionisio, Lorenzo, Lucina, Antonio Sr. and Jr., Martin, Maria, Raymond, Maria Consolacion, Sevillano, Felix, Nicasio, Margarita, Rodrigo Sr., Amada, Loreto, Luis Sr. and Jr., Antonio, Dario, Jesus, Juanita, Pedro, Carolina, Antonio, Ramon, Iluminada, Luisa, Beatriz, Nieves, Juana, Joshua, Rosalina, Maria Lourdes, Bonifacio, Jose, Rogelio, Berto, Loreto, Urbana, Aquilino, Rosita, Coli, Arthur, Elena, Annalisa, Virilio, Rosalie, Rosita, Loreto, Modesta, Adoracion, Ruth, Carmen, Renato, Helen, Aida, Dominador, Juliano, Roberto, Abelina, Baltasar, Camille, Vivian, Arvil, Martina, Apolinaria, Carlos, Lolita, Antonio, Artemio, Segundino, Isidro, Florencia, Ruperta, Emilio, Jesnard, Olimpio, Noli, Asuncion, Vicente, Lazaro, Juliana, Casiano, Juanito, Gorgonia, Michael, Isidro Sr., Coreta, Remedios, Antonio, Arturo, Tarsila, Alfredo, Virginia, Eleuterio, Darlita, Celestino, Dionisio, Anneli, Pedro, Monico, Porcencia, Ireneo, Emerita, Amorosio, Rosa, Aurea, Ricardo, Bernardino, Eulalia, Ramon, Edna, Romeo, Gregoria, Carlito, Edwin, Corazon, Beatriz, Bisha, Gloriosa, Isabel, Pastor, Nestor, Alipio, Otela, Rosita, Angelino, Pedro Sr. and Jr., Melchor, Tirso, Arnold, Martina, Julito, Hilda, Moises, Herminia, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo yung walang nakaalaala.
Ngayon po ay ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Pinagdiriwang din natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ang magdiriwang po ng ating banal na pagdiriwang ay ang ating Cura Paroko Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y
kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Sapagkat ang banal at ang kataas-taasan, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito
Kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan ng Panginoon ang mga makasalanan na magbalik loob sa Kanya. Tulad ng mga manggagawa sa Ebanghelyo, lahat ay inaanyayahang makibahagi sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga taong likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa ang daat-isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Aking pupurihi pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya'y mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y namamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin niya ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Dito man sa lupa o sa kabilang buhay, panatag si Apostol San Pablo na kapiling niya si Kristo at sapat na sa kanya ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay
ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing-2 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasok init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob?" Kaya't ang nahuhuli
ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page. Sa lahat ng naririto po sa ating simbahang pamparokya, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa pagdiriwang na ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. It's unfair. O minsan, it is not fair. Pareho lang yun. Naririnig natin ang mga katagang ito kapag may nakikita o napapansin tayo na mga bagay na waring hindi patas ang nangyayari. Nangyayari po ang mga bagay na ito sa halos lahat ng ating kinikilusan. Minsan, sa bahay, sa mga bata, mapapansin ninyo, kapag ka naghahati-hati ng trabaho ang magkakapatid, minsan sasabihin niya, parang lugi yata, unfair. Bakit sa kanya, tagasaing lang siya, ako tagahugas ng pinggan. Ang dami-daming pinggang hinuhugasan. Yung magsasaing, hugasan lang yung bigas, sasalang mo, wala na, mabilis na. Diba? Kaya minsan nagtatanong, bakit ganun? O doon sa mga bata, kapag naglalaro, ang daya-daya mo, unfair, hindi tama. O minsan, kapag napansin mo sa loob ng classroom, yung isang kaklase mo, teacher's pet. Paborito ng teacher. Naging paborito ho ba kayo ng teacher dati? Hindi. Bakit may nagiging paborito yung teacher? Minsan sasabihin ng teacher, anak, alika dito. Punta ka na doon sa kantin. Kunin mo na yung paninda natin. Yan. Marami na kasing private schools ngayon kaya wala. Pero dati, nung puro nasa public school tayo, no? Di kukunin ngayon itong si teacher's pet at pagdating sa loob ng classroom, magtitinda pa yun si teacher's pet. Di ba? Sasabihin ng teacher, huwag ka mag-alala anak, may plus ka sa akin. Siyempre, ano lang ba yung tinitinda ng galing kantin? Paulit-ulit. No? Sopas, lugaw. Lugaw, sopas. O nilagang saging. Ang boring daw pagka yun lang ang pagkain. Kaya si teacher, may daladalang bagyan. Anak, ilabas mo na diyan yung paninda natin. Magtitinda na uli yung teacher's pet, yung paninda ng teacher, galing sa bahay. It's unfair. May plus point siya dahil taga-tinda, taga-kuha ng merienda sa kantin, o taga-dala ng sulat o love letter ng teacher, doon sa kabilang teacher. Marami pang pagkakataon. Kahit nga sa bahay, minsan sinasabi ng mga anak sa nanay nila, hindi naman ako yung favorite mo May favorite kang anak. Ikaw ba favorite ka ng nanay mo? O favorite ka ng tatay? Alam niyo, ang mas masarap maging favorite ka ng lola o ng lolo. Ay, di ba? Pag favorite ka ng lolo't lola mo, lahat yan. Minsan, hindi pa ipapakita doon sa mga nanay.
Kahit bawal na chocolate, basta nakakita, andyan yung apo, di ba? Ibibigay ng lola yan o ng lolo para sa apo. Pero mga kapatid, hindi po ito yung ipinapakita ng Ebanghelyong unfair na sinasabi. Dahil narinig natin mula sa Ebanghelyo ang reklamo noong mga naunang tinawag at maghapong nagtrabaho, matapos na makita nila kung ano yung tinanggap nung isang oras lang ang itinrabaho. Unfair! Bakit pinagpare-parehas nyo kami ng sweldo? Pero sumagot lamang ang may-ari ng ubasan, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Yun ang sagot. Upang maunawaan po natin ang ating ebanghelyo, ilagay natin ang bawat karakter sa kung ano ba ang pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesus. Ipinapaalala sa atin ng talinghagang ito na ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos. Ang kanyang ubasan ay ang kaharian ng Diyos. At ang upa ay ang kaligtasan na siyang ibinibigay sa mga handang makibahagi, magtrabaho sa ubasan at pumasok sa kaharian. Kaya nga mga kapatid, masasabi nating sa paanyayang ito, lahat ay pantay-pantay. Yamang ang kaharian at ang kaligtasan ay ibinubukas ng Diyos para sa lahat. Ano ang mga aral na mapupulot natin mula sa paalalang ito ni Jesus? Well, unang-una, nais ng Panginoon na matuto sa Kanya ang mga alagad, yung mga tagasunod. At ano yung aral sa mga alagad? Itinuturo ng Panginoon na hindi kumo sila ang pinakamalapit sa Kanya o kasama lagi sa pag-ikot sa Galilea at sa buong Judea, mayroong espesyal na trato na nakalaan para sa alagad. Jesus teaches His disciples not to claim any special honor or special place because they are closely associated with Him. At ito ang mahalagang paalaala. Ang lahat ng tao, all people, no matter when they come, are equally precious to God. Lahat yan. Kaya nga, sino man yung nakatanggap ng pagpapahayag o paanyaya noon pa at lagi nang nagsisimba, lagi nang nagdadasal, yung sabihin nating sumusunod sa kautusan ng Diyos at kautusan ng simbahan, o sino mang kahapon lamang nakatanggap ng mabuting balita sa kanyang buhay, parehong tatanggap ng kaligtasan mula kay Jesus. There is no special treatment dahil lahat tayo favorite, pantay-pantay ng ating Diyos Ama. Ikalawa, yamang ang unang aral ay para sa mga alagad, ibig ng Panginoon na ang mga Hudyo na nakikinig sa Kanya ay pumulot o makapulot din ng aral. Ano yung aral na ito? Simula pa sa lumang tipan, laging sinasabi na ang mga Israelita ay ang chosen people of God. At yan din ang sinabi ng Diyos sa kanila. Sila ay ang bayang hinirang ng Diyos. Pinili ng Diyos. Pero imbes na ito ay magbigay sa kanila ng mahalagang paalaala, medyo
ang kanilang pagiging anak ng Diyos o chosen people of God ay nagamit sa hindi tamang paraan. Bakit? Nagkaroon sila ng damdaming exclusive, diba? Thinking that they will only be the one to be saved. Sila lang at hindi ang iba. Minsan, nangyayari rin yan kahit hanggang sa ating kapanahunan. Merong magsasabi na kami lang ang maliligtas. Kaya piliting ka, dito ka sumama sa amin. Sumamba ka. Dahil ang kaligtasan nasa kanila lang. Hindi naman siguro ganon ang ating Diyos at hindi ganon ang Diyos. Yes, ito yung paalala para sa lahat na Hudyo man, Kristiyano o mga Hentil, ang sino mang tumutugon na pumasok at makibahagi sa kaharian ng Diyos ay tatanggap ng karampatang upang kaligtasan. Dahil ang lahat ay anak ng Diyos. Pangatlong paalaala ng ating pong talinghaga. Ang pagpapaliwanag ng ating Panginoon ay upang ipakita yung pong tinatawag na pag-ibig at walang hanggang awa o habag ng Diyos. This is to explain His love for the sinners and those who are ready to enter the kingdom. Through this parable, Jesus describes and reflects in His life the loving concern, the generosity, and the mercy of God the Father. Di ba sabi nga, kaibigan, di naman kita dinadaya eh. Di ba nagkasundo tayo? Ito talaga yung napagkasunduan natin eh. It so happened that I have been generous to the last one. Pinagpantay-pantay ko na kayo. Ganong nag-uumapaw ang kagandahan ng loob ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ang paanyaya ay ang laging ibukas ang ating sarili at maging handang makiisa sa pagkilos bilang kamanggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan. Ang maipalaganap ang kaharian ng Diyos sa mundong ibabaw. Dear Lord, make us also instruments of your kingdom here on earth. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga makasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti, isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan
na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga maglalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tingnan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabutit, tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sambat na mahal sa'yo. Ay dalhin ang iyong angel, maraming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, sumasambat at mahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristo ang aming Panginoon. Ang sino mang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman.
kaya't alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan din namin sa misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo, At sumainyo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagahagdan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Galang na kalooban
Isang wagas na pag-ibig, wagas na Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Dinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nais po nating pasalamatan ang ating pong mga naging operors sa misang ito na sina Miss Teresa Adriano, Mrs. Ditas Garganera, and Mrs. Luz Requiero. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that speak is the song of forgiveness and the song of gentle mercy and of peace. Let us wake up morning and be filled with your love, and sing songs of praise all our days. For your love is as high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn.